Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Sinasabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan na binuo mo mula sa iyong mga pangarap ay ang magiging hawla ng iyong pagkatao? At ang pag-ibig na inakala mong magiging kanlungan ay siya palang magtuturo sa iyo na ang pinakamahalagang laban ay ang pagbawi sa sarili mong dangal. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning sa unang kabanata. Ang bisita sa Torre de Hiraya. Ang samyo ng nilulutong garlic butter shrimp, ang unang bubungad sa sino mang papasok sa condo unit ni Luningning Alcantara. Mula sa kanyang modernong kusina, tanaw niya ang unti-unting paglubog ng araw sa malawak na bintana ng kanilang sala. Nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan ng Bonifacio Global City. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pangarap niya. Isang magandang tahanan, isang matatag na trabaho, at isang asawang uuwi sa kanya gabi-gabi. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap para sa sarili, para kay Luningning, ang pagpapakasal kay Ramon Paras ay dapat sana ang kanyang pahinga, ang kanyang kanlungan. Inayos niya ang 2 pinggan sa kanilang maliit na dining table. Siniguradong perpekto ang pagkakaayos ng mga kubyertos at wine glass. Isang sorpresa para kay Mon, isang simpleng selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Nasa kalagitnaan siya ng paglalagay ng palamuting kandila nang biglang tumunog ang doorbell. Napataas ang kanyang kilay. Hindi niya inaasahan si Ramon ng ganito kaaga. Siguro ay nais din siyang sorpresahin nito. Buong pananabik niyang pinunasan ng kanyang mga kamay at mabilis na tinungo ang pinto. Pagbukas niya, hindi ang mukha ng kanyang asawa ang bumungad sa kanya. "Mama Imelda?" Gulat niyang tanong. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto si Senyora Imelda Paraz, ang kanyang biyenan. Suot ang isang eleganteng bestida at may bit-bit na isang malaking itim na handbag na mukhang mabigat. Sa likod nito ay si Ramon na may alanganing nangiti sa labi. "Surprise, Ning!" sabi ni Ramon, halatang ninenerbiyos. Naisipan ni Mama na bisitahin tayo. Walang imik na pumasok si Imelda sa loob. Ang mga mata nito ay tila isang scanner na sinusuri ang bawat sulok, mula sa mamahaling painting sa dingding hanggang sa disenyo ng kanyang mga ilaw. Hindi ito nagsalita, pero ramdam ni Luningning ang bigat ng pagsusuri sa bawat tingin nito. "Pasensya na, hindi ka namin nasabihan. Biglaan lang," dagdag ni Ramon habang isinasara ang pinto. Isang magaang halik lang sa pisngi ang isinukli ni Luningning sa asawa bago muling hinarap ang biyenan. "Ayos lang po. Tamang-tama po. Nakapagluto na ako ng hapunan. Kumain na po tayo." Umupo si Imelda sa isa sa mga sofa nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ibinaba nito ang kanyang handbag sa katabing upuan at may kinuha mula sa loob. Isang maliit na bote ng holy water at isang bungkos ng kung anong dahon. "Ang tahanan, dapat mainit ang pakiramdam," biglang sabi ni Imelda. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Masyadong moderno ang lugar na ito. Malamig, kulang sa kaluluwa. Nagsimula itong magwisik ng holy water sa mga sulok ng sala. Napatingin si Luningning kay Ramon, naghahanap ng suporta, ngunit nag-iwas lang ito ng tingin at naupo sa tabi ng ina. "Mama, ano ba yan?" sabi ni Ramon na parang natatawa. "Hayaan mo na si Ning." Ngunit hindi tumigil si Imelda. Ipinatong nito ang mga dahon sa ibabaw ng center table. "Proteksyon lang, anak. Mahirap na. Kailangan nating siguraduhin na positibo ang enerhiya sa bahay na tinitirhan mo." Ang salitang "mo" ay tumatak sa isipan ni Luningning. Hindi ninyo. Nawala ang lahat ng gana niya para sa inihanda niyang romantikong hapunan. Ang init at pananabik na naramdaman niya kanina
ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Mas malamig pa sa sinasabi ng kanyang biyenan tungkol sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, habang si Luningning ay nag-aayos sa kusina, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-ina sa sala. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero isang pangungusap mula kay Imelda ang malinaw na umabot sa kanyang pandinig. Isang pangungusap na tila lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Hindi maganda ang aura ng pamamahay na ito para sa iyo, anak. Lumipas ang isang linggo, ngunit ang bigat sa loob ng condo unit ay tila hindi man lang nabawasan. Sa halip, lalo pa itong bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Ang dating tahimik at payapang santuwaryo ni Luningning ay napuno ng usok ng insenso at amoy ng mga kakaibang halamang gamot na sinusunog ni Imelda sa balkonahe tuwing umaga. Nasa kusina si Luningning, naghuhugas ng mga pinagkainan matapos ang almusal. Sinikap niyang maging magalang, maging mabuting manugang. Inisip niya na baka adjustment period lang ito. Baka nangungulila lang ang matanda. Isang matinis na kalansing ng nabasag na porselana ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Mabilis siyang lumingon. Sa may dining area, nakatayo si Imelda sa tabi ng nabasag na flower vase, isa sa mga paborito ni Luningning na binili pa niya sa Italy. Kalat ang mga bubog at tubig sa sahig. Naku po, Mama. Agad na lumapit si Luningning, dala ang basahan. Huwag po kayong gagalaw, baka masugatan kayo. Hindi gumalaw si Imelda. Nakatitig lang ito sa mga bubog, hindi sa panghihinayang, kundi tila may hinahanap na kahulugan sa pagkabasag nito. Masyadong mainit? Bulong ng matanda. Sapat lang para marinig ni Luningning habang nakaluhod at namumulot ng bubog. Ang daming negatibong enerhiya sa bahay na ito, pati ang mga gamit, hindi makatagal. Sumusuko. Napahinto si Luningning. Tumingala siya sa biyenan. Aksidente lang naman po yun, Mama. Baka nadanggi niyo lang. Umiling si Imelda. Ang mukha ay puno ng awa, hindi para sa vase, kundi para sa kanya. Hindi aksidente ang mga ganito, hiya. Babala ito. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng kaluluwa. Nang gabing iyon, sinubukan ni Luningning na kausapin si Ramon sa kwarto. Nakahiga na ang asawa, abala sa pag-scroll sa cellphone, tila walang pakialam sa tensyon na namumuungo sa labas ng kanilang pinto. Mon, panimula ni Luningning na upo sa gilid ng kama. Hanggang kailan ba dito si Mama? Hindi sa pinapaalis ko siya pero parang hindi na atin ang bahay na ito. Bumuntong hininga si Ramon, hindi man lang ibinababa ang telepono. Ning naman, ilang araw pa lang si Mama dito. Pagbigyan mo na. Matanda na yon, marami lang talagang paniniwala. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Wala nga. Pero yung mga sinasabi niya, yung pahiwatig niya na malas ako, na malas ang bahay ko, doon lang lumingon si Ramon. Hinawakan nito ang kamay niya, pero malambot ang hawak, walang diin, walang kasiguraduhan. Huwag mo na lang pansinin, mahal ka noon. Ganoon lang talaga siya mag-alala. Kinabukasan, sa hapagkainan, naramdaman ni Luningning ang tunay na lason ng mga salita ni Imelda. Tahimik silang kumakain nang biglang magtanong ang biyenan. Ramon, anak, kumusta na ang promotion na hinihintay mo? Ang sabi mo sa akin noong nakaraang buwan. Sigurado na yon. Napahinto si Ramon sa pagnguya. Yumuko ito. Hindi ibinigay sa akin, Ma. Sa iba napunta. Katahimikan. Ramdam ni Luningning ang hiya ng asawa. Akmang, hahawakan niya sana ang braso nito para damayan, pero naunahan siya ng malamig na boses ni Imelda. Sinasabi ko na nga ba, iling ni Imelda, habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Paano aangat ang swerte mo, anak, kung nakatali ka sa palda ng asawa mo? Ang lalaki, dapat siyang haligi. Pero paano ka magiging haligi kung nakikitira ka lang sa bahay na hindi sayo? Nanlaki ang mata ni Luningning. Mama, hindi naman po isyu sa amin kung kanino ang bahay.
Sa'yo hindi issue. Putol ni Imelda. Ang tingin ay matalim na nakatuon kay Ramon. Pero sa tadhana, issue yon. Mabigat ang dala ng bahay na ito kay Ramon. Kita mo naman, simula nang tumira siya dito, puro kamalasan ang inaabot ng karir niya. Nasasakal ang swerte niya. Tumingin si Luningning kay Ramon. Hinihintay na ipagtanggol nito ang kanilang pagsasama, ang kanilang tahanan. Hinihintay niyang sabihin ni Ramon na masaya sila, na nagtutulungan sila, pero nanatiling nakayuko si Ramon. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ng ina niya. Ang katahimikan niya ay pagsang-ayon. Ibinaba ni Imelda ang kutsara at tinidor. Pinunasan ang bibig ng serbilyeta at tumingin ng diretso kay Luningning. Pagkatapos ay kay Ramon. Hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala. Deklara ni Imelda. Ang boses niya ay formal. Tila isang doktor na nagbibigay ng diagnosis sa isang malubhang sakit. Kailangan nating tumawag ng tunay na eksperto. Isang manghuhula na makapagsasabi kung ano talaga ang problema at kung ano ang dapat gawin. Kinabahan si Luningning. Manghuhula? Mon, hindi natin kailangan ng tumingin si Ramon sa kanya. Ang mga mata ay pagod at puno ng pagsuko. Sige na, Ning. Wala namang mawawala kung susubukan. Para lang matahimik na tayo. Napaatras si Luningning sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi lang siya nawalan ng kakampi. Siya na ang itinuturong kaaway sa sarili niyang pamamahay. Ang amoy ng sinunog na kamanyang at pinatuyong dahon ang bumalot sa buong sala ng kondo. Masakit sa ilong, nakasusulasok. Para kay Luningning, amoy ito ng isang masamang panaginip na ayaw magising. Nakatayo sa gitna ng sala, ang eksperto na dinala ni Imelda, isang lalaking tinatawag nilang Apolakay. Nakasuot ito ng kupas na polo shirt na may nakasabit na kung ano-anong kwintas na gawa sa kahoy at buto. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang naglilibot sa kabahayan, hinahaplos ang mga mamahaling muebles na para bang sinusukat ang halaga nito, hindi ang enerhiya. Nakaupo si Ramon sa sofa, nakayuko, pinaglalaruan ng kanyang mga daliri. Si Imelda naman ay nakatayo sa gilid. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala, hinihintay ang hatol. Mabigat, garalgal na sabi ni Apolakay. Huminto siya sa tapat ng malaking painting na binili ni Luningning sa isang auction. Napakabigat ng hangin dito. May nakaharang. May pumipigil sa pagdaloy ng swerte. Lumingon ito kay Ramon. Ikaw, Hiyo. Ang iyong bituin ay dapat na nagniningning na ngayon. Pero may ulap na tumatakip sa'yo. Isang makapal at madilim na ulap. Napatingin si Ramon sa manghuhula. Tila ba ito ang nagbigay ng sagot sa lahat ng kabiguan niya sa buhay? Ano po ang dapat kong gawin? Dahan-dahang lumingon si Apolakay kay Luningning. Naramdaman ni Luningning ang pagtindig ng kanyang balahibo. Hindi dahil sa takot sa multo, kundi sa takot sa nakikita niyang dula-dulaan. Ako? Tanong niya. Matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki. Ako ba ang ulap na sinasabi mo? Hindi mo kasalanan, Ineng. Sagot ng manghuhula sa tonong mapagpanggap na maamo. Sadyang may mga taong ipinanganak na may dalang alat. Ang enerhiya mo ay masyadong dominante. Sinisipsip nito ang lakas ng asawa mo. Sa tuwing nasa iisang bubong kayo, siya ay humihina, ikaw ay lumalakas. Napasinghap si Imelda, tinatakpan ang bibig ng panyo. Diyos ko, kaya pala hindi makaangat-angat ang anak ko. Anong solusyon? Mabilis na tanong ni Imelda. Pumikit si Apolakay, kunwaring nagdadasal o nakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Ilang sandali pa, dumilat ito. Paghihiwalay, pansamantala. Kailangan niyang umalis. Turo nito kay Luningning. Kailangan niyang lumayo sa pamamahay na ito sa loob ng 49 na araw. Ito ang panahon na kailangan para luminis ang enerhiya ng bahay
at makahinga ang kapalaran ng lalaki. 49 na araw? Bulalas ni Luningning. Hibang na ba kayo? Ito ang bahay ko. Bakit ako aalis? Tumingin siya kay Ramon. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali na dapat siyang ipagtanggol ng asawa niya. Ang sabihin na kalokohan ang lahat ng ito. Na hindi nito papayagang palayasin ang sarili niyang asawa dahil lang sa sabi-sabi ng isang estranghero. Mon, tawag niya. Magsalita ka naman. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ramon. Ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretso kay Luningning. Puno ito ng takot, hiya, at higit sa lahat, kahinaan. Lumapit si Ramon sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ning, baka pwede namang pagbigyan na natin? Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Luningning. Ano? Sandali lang naman yon. Pakiusap ni Ramon. Pabulong. 1 buwan at kalahati lang. Mag-hotel ka muna o mag-rent. Sagot ko. Basta, para lang matahimik na si Mama. Para mawala na tong agam-agam na to. Please, Ning, para sa peace of mind natin. Tinitigan ni Luningning ang asawa. Sa mukha ni Ramon, hindi niya nakita ang lalaking pinakasalan niya. Nakita niya ang isang batang takot sa nanay niya. Isang lalaking handang isakripisyo ang dignidad ng asawa para lang sa sarili niyang kaginhawaan. Ang katahimikan ni Ramon ay naging pakikipagsabuatan. Tumingin siya kay Imelda. Nakita niya ang bahagyang pagngisi sa sulok ng labi ng biyanan bago ito muling nagpanggap na malungkot. Sige, malamig na sabi ni Luningning. Binitawan niya ang braso ni Ramon. Aalis ako. Walang lingon-likod siyang pumasok sa master bedroom. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Hindi siya umiyak. Ubos na ang luha niya para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Kinuha niya ang kanyang malaking maleta. Kumuha siya ng ilang damit. Sapat lang para sa ilang linggo. Pero hindi damit ang pinakamahalagang dala niya. Lumapit siya sa kanyang vanity mirror at binuksan ang isang nakatagong drawer sa ilalim nito. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Nasa loob nito ang lahat. Ang titulo ng lupa, ang deed of sale, at ang orihinal na resibo na nagpapatunay na ang Torre de Hiraya ay kanya at kanya lamang. Regalo ng namayapa niyang ina. Proteksyon para sa mga panahong tulad nito. Isinilid niya ang envelope sa isang lihim na bulsa sa loob ng lining ng kanyang maleta at muling tinahi ito ng mabilisan gamit ang emergency sewing kit. Humarap siya sa salamin. Wala na ang Luningning na mapagbigay. Wala na ang Luningning na martir. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay handa ng lumaban. Hindi gamit ang sigaw, kundi gamit ang katotohanan. Hinila niya ang zipper ng maleta. Ang tunog nito ay parang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Unang araw, ikalawang araw, ikatlo. Inakala ni Luningning na ang unang linggo ng kanyang pag-alis ay mapupuno ng pag-iyak at pangungulila. Inasahan niya ang hirap ng pagtulog sa ibang kama sa isang service department na hindi amoy ng kanyang paboritong fabric conditioner at walang pamilyar na init ng katawan ni Ramon sa kanyang tabi. Pero habang nakaupo siya sa maliit na balkonahe ng inuupahan niyang unit, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Isang kakaibang emosyon ang naramdaman niya. Hindi lungkot, hindi takot, katahimikan. At sa loob ng katahimikang iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang ginhawa. Walang boses ni Imelda na nagrereklamo tungkol sa alikabok. Walang amoy ng insenso na sumasakal sa kanyang paghinga. Walang bigat ng paghihintay kung uuwi ba si Ramon na may dalang solusyon o panibagong dahilan ng pagsuko. Ibinaba ni Luningning ang tasa at binuksan ang kanyang laptop. Sa loob ng maraming taon, naging abala siya sa pagpapatakbo ng kanilang tahanan, kaya't hindi na niya napapansin ang maliliit na detalye. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, nagkaroon siya ng oras para magtuos.
Binuksan niya ang kanyang online banking app at ang spreadsheet ng kanilang monthly expenses. Isa-isa niyang tiningnan ang mga numero. Mortgage ng kondo, siya ang nagbabayad. Electricity at water bills, auto-debit sa account niya. Grocery, credit card niya ang gamit. Car loan ng sasakyan ni Ramon, siya rin ang naghuhulog. Napapikit si Luningning. Alam naman niya ito noon pa. Siya ang may mas malaking sweldo, kaya natural lang na siya ang bumalikat. Partnership. Yan ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Pero habang iniscroll niya ang transaction history, nakita niya ang mga withdrawal at transfer na hindi niya masyadong pinapansin noon. Isang transfer kay Imelda para sa gamot daw nito, 5,000. Isa pa para sa birthday ng pamangkin, 3,000. Withdrawal ni Ramon para sa team building, 10,000. Sa kabilang banda, tiningnan niya ang joint account na dapat ay nilalagyan ni Ramon ng share nito. Kakarampot. Minsan, wala pa. Ang huling hulog ni Ramon ay 3 buwan na ang nakakaraan. Halagang sapat lang pambayad ng internet na siya rin naman ang gumagamit para sa online games. Napatawa ng mapakla si Luningning. Isang tawang walang halong saya. Partnership. Bulong niya sa hangin. Luningning, hindi ka asawa. Ikaw ay isang bangko na may libreng serbisyo. Tumayo siya at lumapit sa kanyang maleta. Mula sa lihim na bulsa, kinuha niya ang brown envelope. Hinaplos niya ang papel ng titulo ng lupa. Torre de Hiraya. Owner. Luningning Alcantara. Naalala niya ang kanyang ina. Noong ibinigay ito sa kanya, mahigpit ang bilin nito. Anak, ang pag-ibig ay nagbabago, pero ang pangalan sa papel, hindi basta-basta nabubura. Itago mo to. Ito ang iyong sandata kung sakaling iwan ka ng mundo. Dati, inisip niyang masyadong negatibo mag-isip ang nanay niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ito na lang ang natitirang piraso ng dignidad niya na hindi pa naaangkin ng mga paras. Bumalik siya sa pagkakaupo nang biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Ramon. Binuksan niya ito. Isang litrato ni Ramon na mukhang malungkot habang nakaupo sa sofa, hawak ang isang mangkok ng instant noodles. Pilit ang lungkot sa kanyang mga mata, animoy isang batang nagpapaawa para ibili ng laruan. Binasa niya ang caption. Ang tahimik ng bahay, wala akong ganang kumain. Miss na kita. Konting tiis na lang, babe. Para sa atin naman to. Napako ang tingin ni Luningning sa mga katagang para sa atin. Dati, ang ganitong mensahe ay sapat na para tunawin ang puso niya. Dati, magkukumahog siyang mag-reply ng I love you at agad na mag-order ng pagkain online para ipa-deliver sa kondo dahil nag-aalala siyang nagugutom ang asawa niya. Dati, iisipin niyang sweet si Ramon dahil tinitiis nito ang lungkot. Pero ngayon, habang nakaupo siya sa tahimik na apartment na binabayaran niya, gamit ang sarili niyang pera, habang ang asawa niya ay nasa komportableng kondo na pag-aari niya, ang nararamdaman lang niya ay pagod. Paano naging para sa kanila ang pagpapalayas sa kanya? Paano naging pagmamahal ang hayaan siyang mag-impake at umalis habang ang lalaki ay nananatiling protektado sa ilalim ng saya ng ina nito? Hindi siya sumagot. Ibinaba ni Luningning ang telepono sa mesa nang patihaya, tinatakpan ang mukha ni Ramon. Humigop siya muli ng kape. Mapait, matapang, pero mainit. Mas totoo pa ang lasa at init nito kaysa sa I love you ng asawa niya. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikisap sa dilim. Sa unang pagkakataon, naisip niya, paano kung hindi ko na kailangang bumalik? Ang katahimikan ng kwarto ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng mga sagot na matagal na niyang iniiwasan. Sa pag-alis ni Luningning, inakala ni Ramon na tatahimik na ang lahat. Pero para kay Imelda, ang pag-alis ng manugang ay hudyat hindi ng kapayapaan, kundi ng pagkakataon. Nasa sala si Imelda,
Hawak ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga text message mula sa mga numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Mga mensahe ng paniningil, mga banta. Huling palugit na, senyora. Alam namin kung nasaan ang anak mo. Napahawak si Imelda sa kanyang dibdib. Ang bisyo na akala niya ay kaya niyang kontrolin sa kasino ay lumamon na sa kanya ng buo. Milyon. Milyon ang kailangan niya at kailangan niya ito agad. Kung hindi, hindi lang kahihiyan ang aabutin niya. Baka pati buhay niya ay matapos. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Ramon. Magulo ang buhok. Mukhang bagong gising kahit tanghali na. Ma, okay ka lang? Tanong ni Ramon nang makitang namumutla ang ina. Dito na. Ito na ang oras para gamitin ang kanyang pinakamabisang sandata. Ang pagiging ina. Biglang humagulgol si Imelda. Isang iyak na puno ng desperasyon. Napaluhod siya sa mamahaling carpet ng sala. Ma, anong nangyari? Natatarantang lumapit si Ramon at inalalayan ng ina. Anak, patawarin mo ako. Humihigbi si Imelda, kumakapit ng mahigpit sa braso ni Ramon. Papatayin nila ako, Mon. Papatayin nila ako. Sino? Ma, anong sinasabi mo? Nagkamali ako. Akala ko mababawi ko. Nauutal na kwento ni Imelda. Pinaghahalo ang katotohanan at drama. May utang ako. Malaki sa mga taong hindi marunong magpatawad. Nanlaki ang mata ni Ramon. Utang? Sa sugal na naman ba to, ma? Akala ko ba tumigil ka na? Ginawa ko yun para sa atin. Sumbat ni Imelda. Biglang nagbago ang tono mula sa awa patungong paninisi. Gusto kong makatulong sa'yo. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling negosyo para hindi ka na minamaliit ng asawa mo. Pero minalas ako, Mon. Minalas ako. Napahawak si Ramon sa kanyang ulo. Magkano? Magkano ang kailangan? Nang banggitin ni Imelda ang halaga, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ramon. Saan ako kukuha ng ganyan kalaking pera, ma? Wala akong trabaho ngayon. At si Ning, hindi siya maglalabas ng ganyang halaga. Tinitigan ni Imelda ang anak. Hinawakan niya ang mukha nito. Hindi na natin kailangan si Ning. Ramon, tignan mo ang paligid mo. Iginala ni Imelda ang kanyang kamay sa buong sala, sa makintab na sahig, sa matatayog na kisame, sa view ng BGC sa labas ng bintana. Nakatira tayo sa ginto, anak. Bakit tayo mamamatay sa gutom o sa takot kung nasa atin ang solusyon? Ang kondo? Napaatras si Ramon. Ma, kay Ning to. Papatayin niya ako pag nalaman niyang asawa mo siya. Sigaw ni Imelda, tumayo ng tuwid. Sa batas ng Diyos at ng tao, iisa kayo. Ang kanya ay sayo. At isa pa. Aalis ba siya? Kung mahalaga sa kanya ang bahay na to, iniwan niya to, Ramon. Iniwan ka niya. Lumapit si Imelda sa anak at bumulong, boses ahas, na pumupulupot sa leeg ni Ramon. Kapag nabenta natin to, mababayaran ko ang utang ko, ang sobra, sa'yo. Makakapagsimula ka ng negosyo. Ikaw na ang magiging boss. Hindi mo na kailangan yumuko kay Luningning. Hindi ba yon ang gusto mo? Ang maging tunay na haligi ng tahanan? Nakita ni Imelda ang pag-aalinlangan sa mata ni Ramon, pero nakita rin niya ang kasakiman, ang pagnanais na magkaroon ng madaling pera, ang pagnanais na makawala sa anino ng asawa. Dahan-dahang tumango si Ramon, isang tango ng pagsuko sa demonyo. Kinabukasan din ay kumilos si Imelda. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumawag siya sa isang kakilalang real estate broker na alam niyang mabilis kausap at hindi masyadong mabusisi, basta malaki ang komisyon. Dumating ang broker ng hapon, isang babaeng naka-business suit na puno ng ngiti. Naku, Senyora Paras, napakaganda ng unit niyo. Papuri ng broker habang iniikot ang paningin sa sala. Prime location, corner unit. Siguradong maraming magkakagusto dito.
Mabilis nating mabebenta to ng cash. Abot tenga ang nangiti ni Imelda. Ramdam na niya ang bigat ng pera sa kanyang palad. Siyempre naman, alagang-alaga namin ito. Gusto na kasi naming lumipat sa mas malaking bahay sa subdivision para mas presko. Nasa likod lang si Ramon. Tahimik, pinapawisan ng malapot kahit malamig ang aircon. Inilabas ng broker ang kanyang folder at ballpen. Excellent decision, ma'am. So, simulan na natin ang proseso para mailista ko na ito sa market. Tumingin ang broker kay Imelda, tapos kay Ramon, bago nagtanong ng isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng kwartong iyon. Ready na po ba ang mga dokumento? Nasaan po ang kopya ng titulo ng lupa? Nagsisimula palang lumubog ang araw, ngunit para kay Luningning, tila dumilim na ang kanyang buong mundo. Nasa kalagitnaan siya ng pagre-review ng isang business proposal sa kanyang laptop nang tumunog ang kanyang cellphone, ang caller ID, admin office. Torre de Hiraya, agad niya itong sinagot, nag-aalala na baka may naiwan siyang bukas na appliances o may problema sa unit. Hello! Yes, this is Luningning. Good afternoon po, Ma'am Luningning. Bati ng receptionist sa kabilang linya. Confirm ko lang po sana yung request ng broker ninyo para sa viewing bukas. May 2 potential buyers daw po kasing darating. Kailangan lang po namin ng formal authorization letter mula sa inyo. Since kayo po ang nakapangalan sa titulo. Natigilan si Luningning. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Viewing. Buyers, wala akong ibinebentang unit. Natahimik ang nasa kabilang linya. Po? Pero, nandito po kanina si Sir Ramon at ang mother niya. Kasama po nila si Miss Casas, yung broker. Sabi po nila, rush sale daw po ang unit ninyo. Rush sale. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Luningning. Ma'am? Tawag muli ng receptionist. Huminga ng malalim si Luningning. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang kumilos. Huwag kang papayag sa anumang viewing. Naiintindihan mo? Walang papasok sa unit ko bukod sa asawa ko at sa nanay niya. Ako ang bahala sa kanila. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Hindi sa takot, kundi sa galit. Pero bago siya sumugod pa uwi, kailangan niya ng kasagutan. Bakit ganito kalakas ang loob ni Imelda? At bakit hinayaan ito ni Ramon? May isa pa siyang kailangang kausapin. Ang ugat ng lahat ng ito, ang taong nagdikta na kailangan niyang umalis. Dahil sa kanyang koneksyon at kaunting pagtatanong sa driver na naghatid sa eksperto noong araw na yon, natunto ni Luningning ang lungga ni Apolacay. Hindi ito sa isang misteryosong templo sa bundok, kundi sa isang masikip at mabahong eskinita sa tondo. Nakita niya si Apolacay na nakaupo sa labas ng isang barong-barong, nagbibilang ng barya habang umiinom ng gin. Nang makita nito si Luningning, isang babaeng mukhang mayaman at disente sa gitna ng squatters area, napatayo ito. Akmang tatakbo sana, pero mabilis na nagsalita si Luningning. Huwag ka nang tumakbo, matigas na sabi ni Luningning. Inilabas niya ang isang sobre na may lamang pera. Doble ng ibinayad nila sa'yo. Ibibigay ko to ngayon din. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Napatingin ang matanda sa makapal na sobre. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng kasakiman. Dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang sobre. Ano ang gusto mong malaman? Tanong nito, habang binibilang ang pera. Yung ritual, nanggigigil na tanong ni Luningning. Yung tungkol sa malas, yung 49 na days. Totoo ba yon? Tumawa ng paos ang matanda. Ineng, walang malas sa bahay mo. Ang malas, nasa mga kasama mo sa bahay. Sinungaling ka! Sigaw ni Luningning. Bagamat alam na niya ang sagot. Binayaran ka ni Imelda para paalisin ako, hindi ba? Para masolo nila ang bahay ko? Tumango ang matanda. Tila wala lang sa kanya ang panloloko. Opo, ang utos ng matanda. Gumawa ako ng kwento para matakot ka, para lumayas ka.
Kailangan daw nila ng oras para linisin ang bahay. Napapikit si Luningning. Tama ang hinala niya. Ang biyenan niya ang may pakana ng lahat. Handa na siyang umalis. Handa na niyang isumpa si Imelda nang magsalita ulit ang matanda. Pero magaling umarte ang asawa mo, no? Natigilan si Luning Mangning. Anong sabi mo? Yung asawa mo, si Sir Ramon. Ngisi ng matanda. Bilib ako sa kanya. Akala ko nung una, labag sa loob niya. Pero nung nag-aabot na ng bayad, siya pa ang nagbilin. Parang huminto ang tibok ng puso ni Luningning. Si Ramon, kasama siya noong kinuntsaba kanila? Oo naman, sagot ni Apolakay. Nandoon siya sa kotse nung nag-usap kami ng nanay niya bago kami pumunta sa kondo mo. Biglang nagdilim ang paningin ni Luningning at sa kanyang isipan, isang alaala ang nabuo. Hindi gawa-gawa, kundi isang katotohanang pilit niyang inalis sa sistema niya noon. Ang imahe ng pagtataksil. Flashback sequence. Sa loob ng isang umaandar na sasakyan, ilang oras bago ang ritual, nasa backseat si Imelda at Apolakay. Si Ramon ang nagmamaneho. Tahimik ang loob ng sasakyan, mabigat ang hangin. Sigurado ba kayo dito, ma? Tanong ni Ramon. Nakatingin sa rearview mirror. Ang boses niya ay nanginginig, pero hindi siya humihinto sa pagmamaneho. Wala na tayong choice, anak, sagot ni Imelda. Kailangan nating mailabas si Luningning. Kapag wala siya, mabebenta natin ang unit bago pa ako abutan ng mga pinagkakautangan ko. Pagkatapos nun, magsisimula tayo ulit. Ikaw, ako, tayong pamilya. Inabot ni Ramon ang isang brown envelope kay Apolakay mula sa passenger seat. Hindi siya tumitingin sa matanda. Nandidiri siya sa ginagawa niya, pero ginagawa pa rin niya. Ito na ang kalahati, sabi ni Ramon. Ang boses ay mahina, pero malinaw. Siguraduhin niyong maniniwala siya. Kilala ko ang asawa ko. Matalino siya, pero naniniwala siya sa akin. Lumingon si Ramon kay Apolakay at sa unang pagkakataon, may bahid ng dilim sa kanyang mga mata. Ang dilim ng isang taong piniling isakripisyo ang iba para isalba ang sarili. Gawin mong kapani-paniwala, utos ni Ramon, para umalis siya ng kusa. Bumalik si Luningning sa kasalukuyan. Ang ingay ng tondo, ang tawanan ng mga lasenggo, ang iyak ng mga bata, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkadurog ng huli niyang pag-asa. Inakala niya na biktima rin si Ramon. Inakala niya na mahina lang ito. Pero mali siya. Si Ramon ay hindi biktima. Si Ramon ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ginamit nito ang pagmamahal at tiwala ni Luningning bilang sandata para saksakin siya patalikod. Tumingin si Luningning kay Apolakay sa huling pagkakataon. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tuyo na ito. Ang natitira na lang ay apoy. Salamat, sabi niya ng malamig bago tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney? Bungad niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng awa. Ihanda mo ang mga papeles. Uuwi na ako sa Torre de Hiraya at sisiguraduhin kong sa pag-alis ko ulit, wala nang matitira sa kanila. Mabigat ang bawat hakbang ni Luningning sa hallway ng Torre de Hiraya. Pero hindi ito bigat ng pagdadalamhati. Ito ang bigat ng isang reynang bumabalik sa kanyang trono upang maglapat ng parusa. Hawak niya ang duplicate key ng kanyang unit. Hindi siya dumaan sa reception. Hindi siya nagpaalam. Wala siyang kailangang ipaalam sa sinuman dahil sa mata ng batas at sa katotohanan, siya ang may-ari ng bawat sementong tinatapakan nila. Mula sa labas ng pinto ng Unit 24B, naririnig niya ang mga boses. Napaka-spacious po ng living room, ma'am. Boses iyon ni Miss Casas ang broker. At yung view ng BGC skyline, perfect sa gabi. Sabi ni Senyora Imelda, ipinarenovate daw nila ito last year lang. Oo, sagot ng boses ni Imelda.
May halong pagmamalaki na parang sa kanya talaga galing ang pera. Gustong-gusto ng anak ko ang minimalist style. Kami mismo ang pumili ng tiles na yan mula sa Spain. Napangisi ng mapakla si Luningning. Tiles mula sa Spain. Siya ang pumili noon habang si Imelda ay nagrereklamo na masyadong mahal at dapat bumili na lang ng mura sa Divisoria. Isinuksok ni Luningning ang susi sa seradura. Click! Bumukas ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang gulat na mukha ni Miss Casas. Nakatayo ito sa gitna ng sala kasama ang isang mag-asawang mukhang interesado sa unit. Si Imelda ay nakaupo sa kanyang paboritong armchair na parang donya, habang si Ramon ay nakatayo sa may bintana. Balisa. Nang makita siya ni Ramon, para itong nakakita ng multo. Namutla ito at nabitawan ang baso ng tubig na hawak niya. Basag. Ang tunog ng pagkabasag ang pumutol sa usapan. Luningning, utal na sambit ni Ramon. Dahan-dahang lumingon si Imelda. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na napalitan ng takot. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras siya sa upuan. Good afternoon, bati ni Luningning. Ang boses niya ay mahinahon, may ngiti, pero hindi umaabot sa mata. Ang lamig ng kanyang tono ay sapat na para magpatahimik sa buong kwarto. Ma'am Luningning, naguguluhang tanong ni Miss Casas. Akala ko po nasa bakasyon kayo, sabi ni Sir Ramon. Pumasok si Luningning sa loob at marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ay parang kandado ng isang kulungan. Natapos na ang bakasyon ko, Miss Casas, sagot ni Luningning habang naglalakad palapit sa gitna. Ang bawat takong ng sapatos niya sa sahig ay umaalinggaw-ngaw. At mukhang marami akong na-miss. May party ba? O may nagbebenta ng bahay na hindi naman sa kanya? Napatingin ang mag-asawang buyer kay Miss Casas. Miss, anong ibig niya sabihin nito? Sabi niyo rush sale dahil aalis na ang may-ari papuntang abroad. Tumingin si Luningning sa mga buyer. Pasensya na po sa abala. Nagkaroon lang po ng malaking miscommunication. Binuksan ni Luningning ang kanyang bag at inilabas ang isang folder. Ibinigay niya ito kay Miss Casas. Ito ang certified true copy ng titulo ng lupa at ng unit na ito. Deklara ni Luningning habang nakatitig ng diretso kay Imelda. Nakapangalan ito kay Luningning Alcantara, walang paras sa titulo, at lalong walang pirma ko dyan sa authority to sell na hawak ninyo. Namula si Miss Casas habang binabasa ang dokumento. Tumingin siya ng masama kay Imelda at Ramon. Senyora, Sir Ramon, ang sabi niyo sa akin, conjugal property ito at may consent ng asawa niyo. Kasi... Hindi makapagsalita si Ramon. Ang pawis sa noo niya ay tumutulo na parang gripo. Tumayo si Imelda, sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Iha, huwag kang mag-eskandalo dito. Bisita natin sila. Bisita ninyo. Putol ni Luningning. Hindi ko sila bisita at hindi ko ibinebenta ang bahay ko. Humarap si Luningning sa mga buyer at kay Miss Casas. Nakikiusap po ako. Lumabas na kayo. Bago pa ako tumawag ng security at pulis para mag-report ng estafa at trespassing. Hindi na naghintay ng paliwanag ang mga buyer. Mabilis silang lumabas. Halatang inis na inis. Sumunod si Miss Casas, pero bago siya lumabas, lumingon siya kay Ramon. Sir, mag-uusap tayo. Sayang ang oras ko sa inyo. Blag. Isinara ni Luningning ang pinto. Natahimik ang buong unit. Si Luningning, si Imelda, at si Ramon na lang ang natira. Ang hangin ay mabigat. Puno ng tensyon na parang sasabog anumang oras. Wala ng broker na mamamagitan. Wala ng ibang tao na kailangang pakitunguhan. Nang magalang, humarap si Luningning sa mag-ina. Nakita niya ang takot sa mata ni Ramon. Nakita niya ang galit at hiya sa mukha ni Imelda. Pero sa sarili niya, wala siyang naramdamang takot. Nakatayo siya sa gitna ng sarili niyang sala, sa ilalim ng sarili niyang bubong. Tinanggal niya ang kanyang hikaw at ipinatong sa mesa.
Sa tabi ng basag na baso, tumingin siya nang diretso sa mata ng asawa niyang nagtaksil sa kanya. Mag-usap tayo, malamig na utos ni Luningning. At sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan dahil alam ko na ang lahat. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tensyon mula sa pag-alis ng broker, agad na binasag ni Imelda ang katahimikan. Ang takot sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng pamilyar na bagsik. Napakabastos mo, Luningning! Sigaw ni Imelda, dinuduro ang manugang. Pinahiya mo kami sa harap ng mga tao. Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa amin dahil sa eksenang ginawa mo? Napailing si Luningning. Hanggang sa huli, pera pa rin ang iniisip nito. Mawawala sa inyo? Balik ni Luningning. Ang boses ay mababa ngunit matalim. Wala kayong pag-aari dito, Imelda. Kaya walang pwedeng mawala sa inyo. Asawa ako. Biglang singit ni Ramon. Ang boses niya ay nanginginig. Pinipilit maging matapang, pero halatang takot. May karapatan ako sa bahay na to. Conjugal property toning, sabi ng batas yon. Tumawa ng mahina si Luningning. Isang tawang walang saya. Batas? Gusto mong pag-usapan ng batas, Mon? Sige. Lumapit si Luningning sa intercom ng unit at pinindot ito. Attorney, pwede na po kayong pumasok. Nanlaki ang mata ni Ramon. Attorney? Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Galvez, ang matagal ng abogado ng pamilya Alcantara. Dala nito ang kanyang briefcase at isang seryosong ekspresyon. Hindi siya tumingin kay Ramon o kay Imelda, dumiretso siya sa tabi ni Luningning. Good afternoon! Bati ng abogado. Mr. Ramon Paraz, Mrs. Imelda Paraz. Nandito ako para ipaliwanag ang legal na sitwasyon para hindi na kayo mag-aksaya ng laway sa pagsisinungaling. Naglabas si Attorney Galvez ng ilang dokumento. Ang unit na ito ay exclusive paraphernal property ni Miss Luningning Alcantara. Nakuha niya ito bago pa kayo ikinasal at may prenuptial agreement kayong pinirmahan. Mr. Paraz, naaalala mo ba? O kinalimutan mo na rin yon, gaya ng paglimot mo sa responsibilidad mo bilang asawa? Napayuko si Ramon. At ikaw, Mrs. Paraz, baling ng abogado kay Imelda. Ang pagtatangkang ibenta ang ari-arian na hindi sa inyo at ang pamimeke ng pirma sa authority to sell. Alam nyo ba na pasok yan sa estafa at falsification of public documents? Kulong ang katapat niyan. Namutla si Imelda. Napaupo siya sa sofa, tila nawala ng lakas ang mga tuhod. Hindi. Pamilya kami. Hindi niya magagawa yon sa amin. Pamilya? Ulit ni Luningning. Humakbang siya palapit sa biyenan. Ang pamilya ba? Nagbabayad ng pekeng manghuhula para palayasin ang isa't isa? Natigilan si Imelda. Napatingin siya kay Ramon. Alam ko na ang lahat, deklara ni Luningning. Nakausap ko si Apolacay. Sa pagbanggit ng pangalan, parang binuhusan ng kumukulong tubig si Ramon. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Akala ko, si Mama lang. Basag na boses na sabi ni Luningning, nakatingin diretso sa mata ng asawa. Akala ko, sunod-sunuran ka lang. Naawa pa ako sa iyo, Mon. Sabi ko sa sarili ko, biktima lang din ang asawa ko ng nanay niya. Tumulo ang luha ni Luningning, pero hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong dumaloy bilang patunay ng sakit na naramdaman niya. Pero ikaw pala ang nag-abot ng bayad. Pagpapatuloy niya. Nandoon ka sa kotse, narinig mo ang plano, at pumayag ka. Pumayag kang paalisin ako sa sarili kong bahay para ibenta niyo ito ng patalikod. Ning, sorry. Napaluhod si Ramon. Umiiyak na ito. Sorry, Ning. Wala akong choice. Baon na baon si Mama sa utang. Papatayin daw siya. Kaya ako ang pinatay mo? Ganting tanong ni Luningning. Pinatay mo ang tiwala ko. Pinatay mo ang respeto ko sa'yo. At higit sa lahat, pinatay mo ang pagmamahal ko. Tumingin si Luningning kay Attorney Galvez at tumango. Inilapag ng abogado ang huling set ng dokumento sa center table. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Luningning.
May dalawa kayong pagpipilian ngayon. Una, itutuloy ko ang kasong estafa laban sa inyong dalawa. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Napasinghap si Imelda. Huwag! Parang awa mo na, Luningning. O ang pangalawa, turo ni Luningning sa mga papel sa mesa. Aalis kayo ngayon din sa pamamahay ko. Wala kayong dadalhin kundi ang mga gamit nyo at pipirmahan mo ito, Ramon. Gumapang si Ramon palapit sa mesa at tiningnan ng papel. Petition for annulment of marriage. Humagulgol si Ramon. Wag naman ganito. Pwede pa nating ayusin to. Magbabago ako. Pangako, magbabago ako. Huli na, Mon, sagot ni Luningning. Ang boses niya ay wala ng galit. Pagod na lang. Binigyan kita ng tahanan. Binigyan kita ng buhay na maginhawa. Pero ginawa niyong impyerno ang buhay ko. Ngayon, gusto ko na ng kalayaan. Tumingin siya kay Imelda na ngayoy nakatulala na. Tila hindi matanggap na ang lahat ng plano niya ay gumuho sa isang iglap. Umalis na kayo, utos ni Luningning. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Pagkatapos noon, ipapabarangay ko na kayo bilang intruders. Tumalikod si Luningning at naglakad patungo sa bintana. Hindi na niya tinignan ang pagmamakaawa ni Ramon o ang pag-iyak ni Imelda. Nakinig lang siya sa tunog ng ballpen sa papel, ang tunog ng kanyang paglaya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto matapos ang 1 oras at ang katahimikan ay muling bumalot sa Torre de Hiraya, doon lang napaupo si Luningning. Humugot siya ng malalim na hininga. Masakit. Sobrang sakit. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakakahinga siya ng maluwag. Ang unang sumalubong kay Ramon ay hindi ang amoy ng mamahaling room spray na laging ginagamit ni Luningning, kundi ang masangsang na amoy ng kanal na humahalo sa usok ng mga tricycle. Barangay Agos, Caloocan. Ibinaba ni Ramon ang huling kahon ng kanilang gamit sa semento. Ang pawis sa kanyang likod ay tumutulo na. Dumidikit ang damit sa kanyang balat. Mainit. Sobrang init. Ibang-iba sa lamig ng aircon sa Torre de Hiraya na tila yumayakap sa kanya tuwing uuwi siya. Ramon! Boses ni Imelda mula sa loob ng maliit na paupahang bahay. Ramon, ang alikabok dito. Hindi ako makahinga. Nasaan na ba ang electric fan? Pumasok si Ramon sa loob. Ang bahay ay isang maliit na kwarto na may dingding na hollow blocks na hindi man lang napinturahan ng maayos. Ang sahig ay semento. Walang sofa, walang carpet, walang view ng skyline. Ang bintana ay nakaharap sa sampayan ng kapitbahay. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa ibabaw ng kanilang mga maleta. Nagpapaypay gamit ang 1 piraso ng karton. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri. Parang isang reynang napadpad sa basurahan. Ma, sandali lang, sagot ni Ramon. Ang boses ay paos at pagod. Kakababa ko lang ng mga gamit. Hindi pa ako nagpapahinga. Bakit kasi dito tayo lumipat? Reklamo ni Imelda, hindi pinapansin ang pagod ng anak. Ang sabi ko sa'yo, hanapan mo ako ng kahit maliit na kondo, malapit sa QC. Hindi ganito. Hindi ako sanay sa ganito, Ramon. Bumagsak ang balikat ni Ramon. Tumingin siya sa ina. Ang babaeng sinunod niya sa lahat ng bagay. Ang babaeng naging dahilan kung bakit nawala ang asawa niya. Ma, madiin na sabi ni Ramon, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala na tayong pera. Ubos na ang savings ko sa pagbabayad sa abogado para hindi tayo makulong sa kasong isasampa sana ni Ning. Ito lang ang kaya ng budget natin. E di humiram ka. Ganting sigaw ni Imelda. Sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak natin. Wala na, ma. Sigaw pabalik ni Ramon. Ito ang unang pagkakataon na tinaasan niya ng boses ang ina. Wala nang magpapautang sa atin dahil alam nilang lahat ang ginawa natin. Alam nilang lahat na tinangka nating ibenta ang bahay na hindi atin.
Natahimik si Imelda. Nanlaki ang mata nito sa gulat. Napaupo si Ramon sa sahig, sa tabi ng isang kahon. Napahawak siya sa kanyang ulo. Dati, pag-uwi niya galing trabaho, o kahit walang trabaho, may nakahandang pagkain sa mesa. Mainit ang sabaw, malambot ang kanin. Tatanungin siya ni Luningning kung kamusta ang araw niya. Ngayon, tuyo ang lalamunan niya. Gutom siya at walang Luningning na mag-aalaga sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang missed call galing sa isang BPO company sa Ortigas na pinag-applyan niya nung isang araw. Graveyard shift. Customer service representative para sa isang irate account. Dati, tinawanan lang niya ang ganitong trabaho. Sabi niya, pangmasa lang yan. Graduate ako, dapat manager agad. Pero ngayon, tiningnan niya ang kanyang wallet. 1,000 na lang ang laman nito. Kailangan nilang kumain. Kailangan nilang magbayad ng kuryente. Kailangan niyang bumili ng gamot ni Imelda. Pinindot niya ang call button. Hello? Yes, this is Ramon Paras. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsuko. Tinatanggap ko na po ang offer. Opo. Kaya ko pong magsimula mamayang gabi. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa paligid. Madilim na ang kwarto dahil pundido ang ilaw sa kusina. Si Imelda ay nakatulala na naman. Bumubulong sa sarili tungkol sa malas at sa mga walang utang na loob. Tumayo si Ramon. Masakit ang katawan niya, pero kailangan niyang maligo gamit ang tabo at timba sa banyo na walang shower para pumasok sa trabaho. Habang binubuksan niya ang gripo, tumulo ang luha niya kasabay ng tubig. Naalala niya ang huling sinabi ni Luningning, pinatay mo ang pagmamahal ko. Ngayon, sa gitna ng ingay ng Barangay Agos, naramdaman ni Ramon ang tunay na kahulugan ng kamatayan. Hindi ito ang pagtigil ng paghinga. Ito ay ang paggising araw-araw na alam mong ang buhay na meron ka ngayon ay ang buhay na pinili mo kapalit ng paraisong sinayang mo. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang gwapo at chill na si Ramon. Ang nakita niya ay isang lalaking pasan ng mundo at wala nang matatakbuhan. 6 na buwan. Iyon lang ang kinailangan ni Luningning para baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Kung ang nakaraang 6 na taon ng kanyang kasal ay tila isang mabagal na pagkalunod, ang nakalipas na 6 na buwan naman ay isang malalim na paghinga sa ibabaw ng tubig. Nakatayo siya sa harap ng glass wall ng kanyang bagong opisina sa Ortigas. Mula dito, tanaw niya ang EDSA na parang ilog ng mga ilaw. Sa likod niya, abala ang kanyang mga empleyado, mga tawanan, tunog ng keyboard at tunog ng mga telepono. Ito ang tunog ng tagumpay. Ito ang tunog ng LC Consultancy, ang kumpanyang itinayo niya gamit ang pera mula sa pagbenta ng Torre de Hiraya. Oo, ibinenta niya ang kondo. Noong una, masakit. Ang unit na yon, ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Pero napagtanto niya na ang pangarap na nakatayo sa pundasyon ng masasamang alaala ay hindi magtatagal. Mas mabuting gibain at magtayo ng bago. Ma'am Ning, tawag ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Nandito po si Attorney Galvez, may ipapapirma daw po sa inyo. Napangiti si Luningning. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang abogado. May dalang manipis na folder. Ibang-iba ito sa makapal na tumpok ng dokumento nung huli silang magkita sa kondo. Mas magaan. Good afternoon, Miss Alcantara. Bati ni attorney, na ngayon ay nakangiti na rin. Final papers. Kailangan na lang ng pirma mo para sa settlement at withdrawal ng civil case. Yung annulment, gumugulong na. Pero ito ang formal na pagputol ng ugnayan sa mga ari-arian. Inabot ni Luningning ang folder. Binasa niya ang nilalaman. Nakapirma na si Ramon. Ang pirma nito ay maliit, nanginginig. Tila pirma ng isang taong takot at suko na. Kinuha ni Luningning ang kanyang fountain pen. Dati, ang bawat pirma niya ay para sa kanila. Para sa loan ng sasakyan ni Ramon. Para sa credit card extension ni Ramon. Para sa insurance ni Ramon.
Ngayon, ang pirmang ito ay para sa kanya. Scratch. Scratch. Isinara niya ang folder at ibinalik sa abogado. Salamat, attorney. Salamat sa lahat. Wala yon, Ning, sagot ng abogado. Masaya akong makita kang ganyan, blooming, parang nabunutan ng tinik. Nang makaalis ang abogado, pumasok naman ang kanyang business partner at matalik na kaibigan na si Diwa. May dala itong 2 tasa ng kape. Oh, narinig ko ang balita, sabi ni Diwa, inaabot ang kape. Official na. Tumango si Luningning, humihigop ng mainit na kape. Official na. Wala na silang habol, at wala na rin akong habol sa kanila. Sumandal si Diwa sa mesa at tumitig sa kaibigan. Tatanungin kita ng seryoso, Ning. Wala ka bang panghihinayang? Sayang din yon. Ilang taon din kayong nagsama. Gwapo naman si Ramon. Mabait. Minsan. Napaisip si Luningning. Tumingin siya sa malayo. Nanghihinayang ba siya sa mga taong sinayang niya kakasilbi kay Imelda? Nanghihinayang ba siya sa mga gabing iniyakan niya ang pagiging malamig ni Ramon? May panghihinayang, Diwa, sagot ni Luningning. Napakunot noo si Diwa. Talaga? Na-miss mo siya? Umiling si Luningning at tumawa ng mahina. Hindi. Ang pinanghihinayangan ko lang ay kung bakit hindi ako umalis ng mas maaga. Kung bakit hinayaan kong tapakan nila ako ng ganun katagal bago ako natutong tumayo. Inilapag niya ang kape at tumayo. Lumapit siya sa salamin na nakadikit sa dingding ng kanyang opisina. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata niya ay wala ng bigat. Ang balat niya ay maaliwalas. Ang suot niyang blazer ay binili niya para sa sarili, hindi para magustuhan ng iba. Pero okay lang. Dagdag niya, nakatingin sa sariling refleksyon. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi ko makikilala ang Luningning na nakikita ko ngayon. Ang Luningning na hindi na kailangan ng lalaki para maramdaman niyang buo siya. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Isang ngiting puno ng pagmamahal, hindi para sa iba, kundi para sa babaeng nasa salamin. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang bagong kliyente, ang gustong makipag-meeting, isang malaking project. Inayos ni Luningning ang kanyang kwelyo. Handa na siya. Handa na siya para sa negosyo, para sa buhay, at para sa anumang hamon. Dahil ngayon, siya na ang kapitan ng sarili niyang barko. Maingay, magulo, masikip. Ito ang bagong mundo ni na Imelda at Ramon. Ang pino at mabangong hangin ng BGC ay pinalitan ng pinaghalong amoy ng malansang isda at pawis ng mga tao sa palengke ng bagong silang. Nakatayo si Imelda sa likod ng isang maliit na pwesto ng gulay. Hindi sa kanya ang pwesto. Tindera lang siya ng kumare niyang dating inuutos-utusan niya. Ang kanyang mga kamay, na dati puro alahas at manicure lang ang alam hawakan, ngayon ay nangingitim na sa dagta ng talong at putik ng patatas. Ale, ang mahal naman ng singkamas mo. 50 na lang. Bulyaw ng isang namimili, isang matabang ginang na nakapamaywang. Dati, kung may nagsalita kay Imelda ng ganito, sisigawan niya ito o ipapatawag ang security. Pero ngayon, napalunok na lang siya. Kailangan niya ng benta. Kailangan niya ng komisyon. Sige na ho, matabang na sagot ni Imelda. Habang padabog na, isinusupot ang gulay. Kunin niyo na. Nang makaalis ang mamimili, napaupo si Imelda sa isang monoblock chair. Pinunasan niya ang pawis sa leeg gamit ang isang lumang panyo. Tumingin siya sa kanyang sapatos, ang dating mamahaling sandals, na isinuot niya sa mga party, ngayon ay pudpud na at may talsik ng putik. Bakit ako nagkaganito? Bulong niya sa sarili habang nangingilid ang luha. Hanggang ngayon, sa isip niya, kasalanan pa rin ito ng mundo. Kasalanan ng malas, kasalanan ni Luningning. Hindi niya matanggap na ang kinalalagyan niya ngayon ay bunga ng sarili niyang kasakiman. Sa kabilang banda ng syudad, papauwi pa lang si Ramon. 5:00 ng hapon. Kakatapos lang ng kanyang shift sa isang warehouse bilang inventory clerk.
ang pangalawa niyang trabaho. Sa gabi, call center agent siya. Sa araw, tagabuhat ng kahon. Ang dating makinis na balat ni Ramon ay sunog na sa araw. Ang kanyang mga mata ay malalim at may itim na bilog sa ilalim dahil sa kakulangan sa tulog. Payat na siya, hindi dahil sa diet o gym, kundi dahil madalas ay noodles at tinapay lang ang kinakain niya para makatipid. Sumakay siya sa isang siksikang jeepney, mainit. Ang usok ng tambutso ay sumasampal sa mukha niya. Nakipagsiksikan siya sa dulo, katabi ang isang lalaking amoy alak at isang babaeng may kargang umiiyak na sanggol. Habang naiipit sa traffic sa EDSA, napatingin si Ramon sa labas ng bintana. Sa gitna ng usok at gulo ng kalsada, isang malaki at maliwanag na electronic billboard ang umagaw ng kanyang pansin. Isang advertisement para sa isang business forum. At sa gitna nito, nakatayo ang isang babaeng pamilyar sa kanya, Luningning Alcantara, CEO, LC Consultancy. Topic: Women Empowerment and Financial Independence. Sa litrato, nakasuot si Luningning ng puting blazer. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. Ang kanyang ngiti ay hindi nagyayabang, kundi puno ng kumpiyansa. Mukha siyang payapa, mukha siyang masaya. Bumigat ang dibdib ni Ramon, para bang may kamay na pumasok sa loob ng ribs niya at piniga ang puso niya. Naalala niya ang mga panahon na ang nangiting yon ay para sa kanya. Naalala niya ang init ng yakap ni Luningning tuwing uuwi siya. Naalala niya na minsan hawak na niya ang bituin, pero pinili pa niyang tumingin sa putik dahil